Hello at welcome sa ating Araling Pilipino YouTube channel. Ang video na ito ay tungkol sa kung paano pagbubutihin ang swerte. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At ang unang pamamaraan para pagbutihin ang swerte ay ang pagiging positibo sa buhay. Ayon sa ating mga research sa psychology, ang mga taong may magandang disposisyon sa buhay ay merong mas magandang immune system at meron silang mas malakas na panlaban sa depresyon. Ito ay maganda hindi lamang sa iyong psychological na side, kung hindi para na rin sa iyong pangangatawan. Ayon sa resulta ng studies, ang mga taong merong positive outlook ay may magandang health benefits. Ang isa na nito ay pagiging low blood pressure at yung heart disease ay mas maiiwasan, magkakaroon ka rin ng magandang weight control at ang iyong blood sugar levels ay mas healthy. Ang pagiging positibo sa buhay ay hindi nangangahulugan na in denial ka sa mga problema, kundi alam mong merong problema pero mas pinipili mo ang magandang dala ng problemang ito. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong merong magandang positibong pakiramdam ay nakakatulong sa kaayusan ng iyong buhay. At maraming mga pamamaraan para maging mas positibo sa buhay. Una na nito ay ang pagsulat ng mga gratitude journal, yung pagpanood ng mga nakakatawang pelikula, at saka yung mga pelikulang merong aral. Kaya sa aspetong medical ngayon, meron ng mga research at meron ng mga pag-aaral at meron ng mga ginagawa na yung mga taong may sakit ay nilalagay nila sa positive emotions training para mas matulungan ang kanilang sarili na magkaroon ng magandang pananaw sa buhay at makakatulong ito sa kanilang immune system. At ang pangalawang method ay ang visualization. Ang visualization ay yung nakapikit ka, payapa ang iyong isip, at ini-imagine mo ang mga bagay na gusto mo, ang iyong mga pangarap, at visualize mo na nandun ka na sa sitwasyon na iyon. Itong visualization technique ay na-introduce lalo sa secret na book, yung popular na video na kasama sina Oprah at yung iba pang mga sikat na personalidad, at nandoon ang secret ng visualization at kasama ito sa law of attraction. Pangarap mong magkaroon ng sasakyan, kailangang alam mo up to the last detail kung anong kulay ng sasakyan, ano ang texture ng upuan, kung ano ang amoy, ano ang posisyon mo, alam mo lahat or i-imagine mo lahat na parang nandun na nangyayari na. Kung ikaw naman ay nangangarap na magkaroon ng maraming pera, ipikit mo ang iyong mga mata at i-imagine mo na marami ka ng pera. Ano ang pakiramdam na humahawak sa papel at nagbibilang ka ng mga bagong pera? I-imaginein mo kung ano ang amoy ng limpak-limpak na pera. Ang visualization ay hindi lamang sa imagination, kung hindi, ang pinaka-importante sa visualization ay ang feeling na i-release mo, dahil iyon ang magbibigay ng vibration, yung energy na i-release ng iyong katawan. Kapag maganda ang vibration ng iyong katawan, maganda ang energy na binibigay mo sa universe, at yun din ang kagandahan na ibabalik sa iyo. Ang pangatlong method ay ang affirmation. Ito ay ang mga positibong pahayag. Marahil naririnig ninyo sa ibang mga sikat na personalidad natin, lalong-lalo na sa TV, madalas sinasabi nila na ingatan mo kung ano ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig, dahil ang words ay powerful. Kaya ang affirmation ay ang mga positive statement. Kaya ingatan po natin ang ating mga salita. Ang ikapang-apat naman ay ang paniniwala ng feng shui. Maraming mga hindi naniniwala ng feng shui
Okay lang naman kasi lahat naman tayo meron tayong mga kanya-kanyang paniniwala. Pero marami kasi ang hindi nakaunawa kung ano ang feng shui. Akala nila ang feng shui ay relihiyon. Hindi po, ang feng shui is an art of placement na ang lahat ng bagay sa mundo ay merong enerhiya. Yung upuan mo may enerhiya yan dahil galing nga naman yan siguro sa kahoy o kaya sa glass o kaya sa metal. Lahat ng bagay may enerhiya. At ayon sa feng shui, ang pag-a-arrange mo ng mga bagay-bagay ay makakatulong sa magandang daloy ng energy. At kung gaano katiwasay ang daloy ng enerhiya, lalong-lalo na sa iyong bahay, meron rin niyang epekto sa iyong pamumuhay. At meron tayong mga sinasabi nilang magagandang pampaswerte, ang mga bagay na nagdudulot ng magandang simbolismo at nagdadala ng swerte. Meron tayo niyan sa iba pa nating mga video. Kung interesado kayo, tingnan nyo lang po sa ating playlist. Nakakategorize po ang ating mga videos. At ang ikapang-5 ay ang pagsusuot o pagdadala ng mga lucky charms at paggawa ng mga rituals. Kung ikaw ay naniniwala sa feng shui, naniniwala ka sa energy, ang mga lucky charms naman ay mga gamit na galing sa earth. At ito ay mga natural na gamit at meron din silang mga energy. Sa ating mga Pilipino, ang madalas na lucky charm na hindi natin iniisip na lucky charm pala iyon ay yung pamahiin natin ng paniniwala sa mga bata. Yung mga bagong panganak, nilalagyan natin ng bracelet na pula. At iyon ay lucky charm iyon o mga pamahiin natin na iyon ay makakatulong para protektahan ang bata. So, meron tayong iba't ibang mga charms. Ito yung mga symbolism. At kung sa feng shui, meron silang mga symbols para sa pampaswerte. Ang mga charms naman, yung mga gemstones na bracelet, ang iba't ibang properties ng gem at mga crystal ay nakakatulong ng enerhiya mo. Nakakatulong na mag-improve ang iyong energy. Meron ring mga gem na nakakatulong upang pakalmahin ka at gagawa tayo ng ibang video para diyan. Meron ring mga ritual, madalas nakikita natin pati na sa YouTube, madalas yung iba ay nagsusunog ng bay leaf, yung iba naman ay gumagawa ng kanilang mga wishes, isinusulat nila ito, tapos sinusunog, tapos nilalagay nila sa labas yung abo para daw madala ng hangin ang kanilang mga pangarap. At ang ikapang-6 ay ang pagiging mabuti sa kapwa. Ito yung sinasabi nilang good karma. Kung naniniwala kayo na kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa ay siyang babalik sa iyo, ito po yun. Kung gusto ninyo ng magandang karma, meron kayong maitutulong sa ibang tao, tumulong po kayo kasi mas mabuti yung ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang binibigyan. Kahit walang bumalik sa iyo, basta nakatulong ka sa kapwa, maganda yung energy sa puso mo, maganda ang lumalabas na enerhiya galing sa iyo. So in return, ang naa-attract mo naman ay puro mga magagandang enerhiya rin ang babalik sa iyo. At ang ika-7, at ito ang pinaniniwalaan kong pinakamabisa sa lahat, ay ang pagdarasal. Naniniwala tayo na higit sa ano paman, merong mas makapangyarihan sa lahat. At iyon ay ang Panginoon. Kahit ano pang mga pampaswerte ang isuot mo, kung ano pang mga lucky charm ang isuot mo, kung ang iyong puso naman ay hindi maganda, hindi ka rin ibibless. At kahit gaano ka pa magsikap sa trabaho, kung marami ka namang taong sinasaktan at tinaapakan, hindi rin magandang enerhiya ang babalik sa iyo at hindi ka rin ibibless ng Panginoon. Number 8 ay ang magsipag lalo. Nagdarasal ka, naniniwala tayo sa pinakamakapangyarihan sa lahat, nananalangin tayo na sana ang lahat ng ating mga mahal sa buhay ay magiging malakas, hindi magkakasakit. Lahat ipinagdarasal natin iyan. Pati ang ating mga problema ay pinagdarasal natin at humihingi tayo ng pagmamahal sa Panginoon, humihingi tayo ng pagpapatawad at yung mga graces na kasi madalas
tao tayo, makasalanan, hindi natin deserve ang mga biyaya na binibigay niya sa atin. Pero dahil sa graces niya, binibigyan pa rin niya tayo ng pagmamahal at mga tulong. Kasi hindi pwede yung dasal tayo ng dasal tapos nakatunganga ka lang. Kaya nga sinasabi nila na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So nagdarasal tayo, nagsisipag rin tayo sa ating mga ginagawa. At malapit na po ang 2020. Ito ay ang Year of the Metal Rat. Sana po na lahat ng inyong mga panalangin sa Panginoon, lahat ng inyong mga pangarap ay sana matupad sa taong 2020, kung anuman ang magpapasaya sa inyo, at sana yung mga mahal nyo sa buhay at kung anuman ang mahalaga sa inyo ay pagpalain palalo at payapa sana ang mundo. Happy New Year!